Hindi siya sumasagot Alright. eh. So, dito po muna tayo sa ating dito muna tayo sa taas. Ito muna yung pag-focusan natin for now, okay? Ito muna. Kailangan natin 'tong isipin kung ano muna meaning ni F, ni DO, ni DI, ni HI, ni HO. Madali lang siya. Si F po, ang meaning niya po focal point. Ano meaning ng focal point? 'Di ba po sa circle? Seryoso ako guys, may circle na naman. Sorry. Ngayon sa circle, kalahatiin natin or yan. Ayan yung concave. Kasi pag ganun, para siyang kuweba. Ayan siya. Ngayon, 'di ba may linya tayo dito sa gitna. Si focal point po, kalagitnaan po ni center. Oh, di kasi pantay yung linya. Sorry, wait. Yan. Siya po, yung kalagitnaan po ni center. So, kunyari, nandito po yung center natin. Dito. Siya po yung kalagitnaan niya. Ito si focal point, si F. So, para po makuha natin yung radius ng isang circle, kailangan po natin i-times si focal point by 2. Kaya po, kunyari, 2.5 po ito. Yung center po natin is 5. Gets? You're following? You're following? Hello? May kausap pa ba ako? Ano ulit? Ulitin ko. Meron po. React na lang po kayo ah. Si focal point po, siya po, yung kalagitnaan po ni center at saka yung nandito, yung basta meron nandyan, si zero kumbaga. Kunyari po, si focal point po natin 2.5. Si center po, doble ni focal point. So kung 2.5 po, ta-times natin by 2, magiging 5 yung center. Gets? Kahit react naman po kung gets or like, Tania gets po. Wish? Nangyari kay Wish? Hindi siya nag-on. Walang ba to ng mic? Okay. Ayun po yung si focal point. Siya po yung kalagitnaan ni center at saka ni zero. Yun lang yun. Mostly naman po, saan nakuha yung 5? Example to Resha. Kunyari, given yung focal point na 2.5. Ang gagawin po natin, times po natin siya by 2 para po makuha natin si center, which is 5. Gets? Gets, Erp? Okay. Ngayon, ano na naman yung meaning ni HIHO kineme? Madali lang yan. Kapag DO po at saka DI, ang meaning lang po niyan, distance of image. Ayokong magsulat. Aray ko. Wait. Gilid natin to. Ay nga po kaya. Ano? Kay Meow Meow. Ay po kay Meow Meow. Ay po kayo meow meow. Distance of object. Pansin nyo, distance D. Oh, wait. D at saka O. Distance of object. Ayun, si distance of object naman po, given siya at saka may kinalaman po siya kay HO. Si HO po is kung may distance po tayo ng object, meron po tayong height ng object. Siguro spell ng height. Mali ba? Hindi ko mali. Tama lang. Tama lang. May na po ako sa spelling. Height of object. Copy and paste na lang po natin. Ayan. May tanong ako. Ano po yung tanong? Pinag-iba ng height of object sa height of image.
dun na po papasok si distance of image. Okay? Si distance of image. Si distance of image po, ang meaning niya lang po ay yung layo ng image. Yun lang siya. Gano'n lang kalayo yung image. Hindi, wag niyo nang i-overcomplicate yung mga bagay. Wait. Of image. Bigay tayo example para hindi malito. Wait. Of image, height. Basta kapag H po, height. Kapag D, distance. Kapag O, object. Kapag I, image. Yun lang yun. Ngayon, sino po si magnification? Mamaya po natin siya i-discuss. So, ang example po neto ay, wait lang, hanap ako sa PowerPoint. Ito yung ayaw kong, ang sakit neto sa utak nung tinuro ni sir kasi hindi ko talaga magets. Ito. Example po neto ay, ayan. Paano po natin makikita si DI at saka si DO dyan? Si DI po kasi, mostly po lagi, siya yung nasa taas. Siya yung nanditong banda po. Sa taas. Diyan. Nandyan lang siya. Ngayon, eto po, si DI at saka, si distant, no. DO, si object po natin. Tapos si object. Ito po si image. Gets? Feel ko hindi niya nagigets. Gets po ba? Okay? Mostly po kasi nandito siya lagi. Okay? Basta, sa drawing, meron tayong dalawang arrow. Dave, Dave, Sorry po. Sorry po. dalawa yung arrow natin. Yung isa dyan, object, yung isa image. Paano mo malalaman kung this image o object? Isosolve mo siya una. At second, kung isosolve mo naman, makikita mo na given naman siya. So, bigay po tayo ng example galing sa libro. Kapag galing sa libro, ano eh, may sagot na tayo. Wait. Kuha lang ako. Dapat gagawin ko to sa video eh. Tinamad ako. Tapos, ayun. Pero, mas okay ng, ano, okay nang hindi video para may makat na, wait, ayaw ma-open. Kunyari po, paano bang bigyan ng example dito? Guys, sorry talaga. Ang ano ng brain ko ngayon. Kung kahapon sabog ako, mas sabog pa ako ngayon. DI natin, DO natin is 2. Tapos, yun lang. Sige. Focal point natin is 2.5. Oh, balagin 2.5. Yan. Ito po yung given natin. Ang dami kong sulat dito. Wait lang. Baguhin po natin. Yari, ito po si given. Ngayon po, mostly lang po kasing ibibigay dyan yung tatlong yan. Si F, si HO, si DI, hindi, si F, si HO, at si DO. Yun lang po. So, ang mangyayari dyan, kunin na natin to. Yan. Kunyari po, isusulat nyo muna po kung saan si F, which is nandito. Sabihin natin ito si F, ito si 2.5. Wag, masyadong malapit. Oh, wala. Sabihin po nandito natin si, si F. Right here. F, 2.5. Ngayon po,
papansinin po natin si DO. Si DO po, meaning naman po niya, distance of object. So, sa po si object, nalaman na natin agad. So, kung nandyan po si 2.5, nandito po si 2. Ngayon, paano mo makukuha kung gaano kahaba yung linya mo? Titingin po tayo kay height of object. Pag ganyan. Kunyari, 1 centimeter yan Kunyari lang. Ayun lang. Ganyan lang siya sa pag-graph. Pero sa solving naman po, dun tayo magkakalito. Okay? So, feel free naman pong magtanong. Okay. Ito po, yung ipa-follow natin. Medyo pangit po yung sulat, pero hawa na lang po muna. Ang hahanapin po natin dito ay si DI. Kasi po, si HI po, makukuha natin siya by, mamaya na lang. Okay. Ngayon, i-replace mo muna sa given. Ang given po natin is 1 over 2.5 kasi ayun po yung F equals 1 over DO which is 2 at saka 1 over DI. Asan po napunta si si DO? I mean si HO. Wala po. Wala po siyang kwenta. De joke lang. Wala po siyang silbi for now. As in, nandyan lang siya para sa graph. Ngayon, ano po meaning ng LCM at saka DI? Okay, start muna po tayo sa LCM. Si LCM po, makukuha po natin siya pag finactor po natin si 2.5 at saka si 2. So, meaning lang po niyan, mag-skip counting lang po tayo ng 2.5. So, 2.5 times 2.5, 5. Tapos sunod, 7.5. Sunod, 10. Gawin din po natin, kung nagawa na po natin siya, gawin din po natin siya kay 2. So, gagawin natin ulit 2, 4, 4, 6, 8, 10. Yun. Kung napapansin po natin, meron silang same na number. Kung sino po yung pinakamababang same na number, ayun po mismo si LCM. Gets? Gets naman ba? Wala naman pong tanong, anything. Record to Lincoln. Ngayon, sulat po natin siya dito. Anong tanong, Dave? Kung wala mo na kwenta yung HO, saan ang galing yung HO? Given po siya, given. Thank you po. Si HO, hindi niyo naman siya kailangan for now sa mga solving. Ito lang talaga kailangan yung alalahanin. Ngayon, isulat po natin si LCM sa taas at DI. Ngayon po, ang gagawin po natin, isa-substitute po natin, ilalagay po natin si 10DI sa taas. O, in other words, ilalagay po natin siya sa 1. Diyan lang sa 1. Papalitan lang natin. So, mangyayari po dyan is 10DI over 2.5 equals 10DI over 2 plus 10DI over DI lang. Kasi DI nahanap, 'di ba? Ngayon, ang gagawin po natin dito, pinakamadaling step, i-cancel out mo si DI. Cancel out mo lang siya. Cancel out na. Ngayon, ang gagawin nyo naman, i-divide nyo si 2.5 kay 10, si 2 kay 10. Gets? Mayari dyan, 2.5 divided by 10, ang sagot ay, I don't know actually, 2.5, 4. 4 lang po ba isusulat? Hindi po. Dahil pong may DI nakatabi, 4DI ang mangyayari. Gets? Gets ko paano nakuha si 4DI? Ngayon po, gawin lang po din natin siya kay 2, which is 5DI
Tapos, dahil po na-cancel out na si DI sa 10, dito, sa bandang to, sulat lang po natin 10. Ngayon po, ang gagawin po natin dyan, para hindi po malito ang lahat, i-transpose po natin si 5. Saan po? Sa left side. So, ang mangyayari po dyan, 4DI equals, 4DI minus 5DI kasi nag-iba yung sign equals 10. Gets naman po. Gets? Gets so far? Same lang to sa minus na tinuro ni Sir. Transpose lang talaga yun. Okay, ngayon, minus po natin si 4 at saka si 5. Ano po yung sagot? Tama, 1. 1DI. Pero, isipin po natin, anong mas mataas na sign? Si negative 5 o si positive 4? Negative 5. So, magiging negative 1DI po siya. Gets? Ngayon, ang mangyayari po dito ay i-equals pa rin po natin siya kay 10 kasi wala naman po tayong ginalaw eh. Ayun nga OA nyo mag-react. Ngayon po, para po mawala bawal po kasing maging negative si DI or may katabi na number. Dito sa ganito So, ang gagawin po natin, di-divide po natin yung both sides ng negative 1. Gets? Para po, ma-cancel out si negative 1 dito. At ito, magiging DI na lang to. At ito, isosolve lang natin. Para hindi po kayo madali, para madali lang po, magiging negative 10 lang po siya. Kung hindi nyo po alam kung bakit naging negative 10, amen na lang po. The joke. I-calculator nyo na lang po kapag hindi nyo gets. Basta, makafollow nyo lang po yan. Ang mahalaga po, hindi po negative si DI at saka wala po siyang katabing number. So, kung sabihin po natin, example lang to example lang to. Hindi po to totoo. Example lang, ang nangyari dyan ay 2DI equals 10. Sabihin natin negative na lang din. Ang gagawin po natin, ma-minus po natin, di-divide po natin both sides ng negative 2. Para po, DI na lang po yung maiwan. Gets? Eto, maka-cancel out. May iwan po DI. Tapos sasagutan na lang po natin, which is negative 5. Gets po ba? O masyadong mabilis? Come? Okay. Go na tayo. Now, dito naman po tayo. Anong gagawin natin kay negative DI? Doon na po natin makukuha. Ay, lagay na natin siya dito. Negative 10. Ngayon, dito na po natin makukuha si H. Tama ba? Si HI ba yun? HI. Wait lang. Tingnan ko nga lang muna notes ko. How did I get HI? Si HI po kasi, ita-times po natin si... Wait. Kunin muna natin si magnification para hindi rin ako maguluhan. Pero so far naman po, wala naman tanong, confusion, nothing po. Wala po ba? Saman po to, no? Tanggalin ko na. Oh. Ngayon, para po makuha natin si magnification, para hindi na po tayo mahirapan, si magnification po kasi is equals to negative DI over DO. Yan lang po siya. Okay? Ngayon, ang mangyayari po dyan, si negative po, tapos lagay natin si DI, which is negative 10, tapos si DO, which is 2. You're following. Gets. Ayan. Dahil po dalawang negative magkatabi, negative times negative po is
positive. So magiging Positive. m equals 10/2. Or kapag sinolve, 10 equals 5. Ayun na yung sagot. Gets? Is M equals 5. Ngayon, ang ating alalahanin dito sa kay HI, si HI po, ita-times nyo lang si HI. Ita-times nyo lang si magnification at si HO. Okay, si HI equals 10 po si Resha. ano po? Saan? Ano yung dalawang negative? Okay. 'Di ba, Resha? Dito. Wait. Yan. Kita mo yung dalawang negative. Pag in-input po natin siya sa calculator, ang mangyayari po, magiging positive 10 po siya. Bakit po? Kapag meron po kasing magkatabing dalawang negative o itong dalawang to, ang mangyayari po is magiging positive. Gets? Kasi meron po yan invisible one dito. Pag tinans mo pong negative times negative, magiging negative 1 times negative 10, magiging positive 10. Gets? Yan po siya. Kaya pala tandaan ko lang po, pag may dalawa pong magkatabing negative sign, magiging positive po. Ngayon, si HI po, tatimes lang po natin si M at saka si HDI. Yes. Hindi si HO pala. Wow, nak. HI equals M times HO. Pero ko pwede naman to isulat sa board. Pero, ayun, depende pa rin kay sir. Depende. Ayun lang po. So, si HI po natin is 5 times, ano yung HO? 1. Ayun. Magiging 5 lang talaga din siya. Gets? Sulat ko na lang to sa board. Hindi gusto ko mag-food trip. Ay, gusto ko gumala bukas. Ayoko sa bahay. Sasakit lang ulo ko. Ano, Jay? Makasama ni Resha. Inuman kay... Joke lang. Oy. Bawal sabihin eh. Paano mo alam? Palo. Ayun lang siya. Gets? Gets? Ang alam ko meron pang lost dito eh. Mamaya na, after ng drawing. Okay. Ngayon, nakuha na natin si HDI at saka si HI. Meaning, meron na tayong image. Meron na po tayong image, pwede na po natin siyang lagyan ng linya. What do I mean by that? Meaning po, isolve nyo po muna bago nyo po i-graph. Kasi po, kapag ginraph nyo po agad, aray mo. Lakas mo naman yan. Yan. So, kung dito po, isipin nyo yung, okay, ito lang yun Isipin nyo yung graph sa math. Kung dito po positive, dito po negative. So, sabihin natin nandito si negative 10. Distance po, distansya. Distansya o bulansya. Sorry, random. Okay, di ba? Ito po si distance. Layo po siya sa 0. Dave, ang OA, hindi ganun nakakatawa yung joke ko, Dave. Tama na po. Gets yun na pong may masabi lang po ako. Okay, di ba? Si DI po is layo niya po sa 0. Kung dito po positive, dito po negative. Okay? Distansya po from 0. Si DO po, distance from object, meaning nandito po siya sa 2. At saka nakuha po natin yung tangkad ng arrow dahil po yung ating HO is 1. Kasi po, ang meaning ng HO, height ng object. So, kung DI po natin is negative 5 at saka si HI po natin ay 5, meaning pataas po siya. Wow, kunyari ganito yung 5 Ganyan po yung mangyayari dyan. Ngayon, ano po ang mangyayari dyan sa mga linya?
Okay, ang gagawin nyo lang po dyan is lalagay nyo lang po siyang parallel o like straight line. Tapos, tatama po kay focal point. Okay? As alam nyo guys, dalawa yung example na bibigay ko dito. Try ko na lang bilisan. Kasi 22 minutes na lang. Marami kasing pwedeng possibility dito. Actually. Basta kapag mas maliit po siya kay focal point, dediretso muna siya tapos tatama kay focal point, which is pa ganyan. Oh, yan dyan. Ay, gawin nga natin ibang kulay para masaya. Ganyan. Straight line. Tapos, after ng straight line, papatama natin siya kay focal point. Also, nagsa-start yung linya sa tipi top ng tipi top ng line. Hindi ko lang siya magawa kasi nabad ako. Hindi, joke lang. Pero ayun, pag nandito po siya sa harap ni focal point, ito po mangyayari lagi. Straight line, papunta kay focal point. Straight line, papunta dito sa 0. Tapos, ganun lang po. Trajectory lang po siyang paganyan. I highly recommend doon sa PowerPoint, alalahanin niyo po yung ganto po na nakalagay doon. Yung mga ganyan po. Pero ayun. Ngayon, wala silang nag-i-intersect pero meron po tayong image. Ang meron po kasi dyan ay nandito po siya sa likod. Meaning, kailangan po natin siya, alam ko dot 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 yun eh. Sige, wag na nating i-dot, igawin na lang nating yellow. Kailangan po natin i-trace kung saan yung una nating linya papunta dito. Tapos, i-trace po natin yung pangalawa nating linya na tumatama dito sa pagganon, yung parang C. Tapos ilagay natin dito. Gets po ba? Okay. Ganyan po kapag nasa harap, nauna si DO keso kay focal point. Ngayon, ang mangyayari dyan, ayun na yung drawing nyo. Pero dapat dotted to guys As in, may ganyan-ganyan pa. Pero hindi naman ata papadrawing. Kung papasolve, hindi naman din ata kailangan ng graph. Malay mo. Kasi baka tanungin kung nasaan si image, nasaan si object. Pero makukuha nyo naman po yun dito sa dito sa kapag sinob nyo po to mismo. Ngayon, ang mangyayari po ay bibigay uli ako ng example. Kunyari, nasa likod naman yung Try ko, ang sakit na ito sa utak. Sige. Go pa-range tayo. Kaya pa ba guys? Kaya pa ba? Yes. Okay. Undo ko na lang to lahat. Kami kong dada, no? Di ba kayo nananawa sa pagdadada ko, guys? Real stuff, real stuff. Ayun yung daan kung ba't kayo makakapagpasa. Hindi porket daan siya, hindi kayo nananawa. Kaya ayun, wala lang. Random thoughts equals yan. Given natin is 2.5 pa rin siya. DO natin is 4. HO is HO natin dito 1. Ito lang yung sa project natin. Sinusulat ko lang uli. Ngayon, ang gagawin po natin ay solve po natin uli si DI para kompleto po. Okay? Ngayon, pakita ko ba kung paano i-solve? Sige. LCM po natin dyan is 20. So, magiging 20 DI over 2.5. Paano po nakuha si 20?
LCM po. Gawin nyo lang po yung method na sinabi ko kanina. Equals, nakakarinig na ako ng mga tanong sa utak ko. Nababaliw na ako, guys. Sorry po. Equals 20 di over 4 plus 20 di over di lang. Gets naman po ba? Kahit skinip ko po kung paano nakuha yung LCM. Sum, chong, step. What? Gets naman po. Nasa na lang ako sa video mo mamaya, narita ko eh. Same lang naman sa kanina yun, di ba? Oo, naturo ko naman kanina. Kamanyari po dyan, 2.5 po magiging, ito kayo may mag-calculator. Wait lang. May calculator naman ako dito, ba't di ko ginagamit? Sagot po natin dyan is 8 di. Pangit yung 8. Equals 5 di plus 20. Yun lang po siya. Transpose 8 di anyari, may tunog. 15 minutes na lang. Minus, Wish, nandito ka ba, Wish? O nag-join ka lang? Equals 20. Magiging Nandito. 3 di equals 20. Divide nyo by 3. Makukuha nyo sa calculator nyo ay 6.666 ata? 20. 7. Oo, kasi ni-round off. Cancel out si 3, magiging di equals 6.67. 67. Sorry po. Joke lang sinabi ko kanina, di mo na-gets. Ano? Yung joke mo kanina. 6-7. Oo. Joke mo yun, di ba? Oo. Tangina, sakit na ng ulo ko. Ayun na po na si DI. Ngayon, para po makuha si HI, 6.67. Also, lahat po to centimeter Depende sa given. Magiging negative 6.67 over 4 ba? 4. DI over DO. Tapos, ang mangyayari dyan, ito si HI. Ang sagot dito. 6.67 divided by 4. Ba't 40? 1.6. Wait. Check ko lang sa ko. 1.67 din. Dami 67 Earth. Tapos negative. Tapos hindi, magnification pala to po. Magnification pala to. Magnification. So 1.67 negative. Tapos same lang naman sila lagi ni Kapag 1 po si HO, same lang sila ni HI, yung sagot. Ni magnification at saka ni Kasi mangyayari lang dyan, M times HO. 1 lang yun. So same lang sila lagi. Mangyayari po dyan, nandito po si focal point. Mali yung wait lang. Ano yung given na binigay ko? It's okay. Nandito po si 2.5. Si F. Nandito po si center. Si 5.5. 5. Tapos nandito po si 4. Distansya po ng object. 4. And HO. Taas. Taas po natin ng 1 centimeter. Honest lang, hindi nyo to kailangan. Feel ko. Ngayon,
Ano lang to, para knowledge lang kung if ever. Pero, ayun, basta. Ngayon, ang mangyayari po dyan is, lagay po natin si DI, which is 6.67. Sabihin na lang natin nandito siya. Tapos, negative po yung HI natin, meaning pababa po yung arrow. Kunyari pa ganyan na lang. So, yun. Gets naman po. Minamadali ko na lang kasi 11 minutes na lang eh. Meron pa tayong isang i-discuss. Ngayon, as I've said before, straight line. Di yan straight. Pinagsasabi mo, straight line. Tapos sunod na ano is pupunta kay F. Wow. Tapos sunod, kung nasa harapan niyo po si F, lagay po natin siya dyan. Tapos, parallel po. Which is pa ganyan. Tapos, dapat nagpo-point siya dyan. Basta, I recommend lang po na alam nyo paano i-solve kahit hindi na i-graph. Alam nyo paano i-solve tapos kinakabisan nyo yung nasa PowerPoint. Kasi feel ko ayun yung mga tanong ni Sir mostly. So, punta na po tayo sa next. Wait, may tanong po ba yun? May tanong po ba kayo? Like, clarification, anything? Meron, wala. Wala po. Dave, kahit may background ka, nakikita namin may tao. Just so you know. Just so you know ha. Ayan, dito tayo sa exciting part. Di po siya exciting. Nananawa na po ako sa numbers. Wait lang, tingnan ko lang yung PowerPoint. Dalawa po kasi yung ano dito. Yung solving dito. Yung isa po kasi speed of light yung sinasabi. Yung isa is, nandito muna tayo para madali. Wait, hanapin ko yung ano ni Sir. Sample din ni Sir. Kunyari po, meron po tayong tayo linya ulit. Okay. Si angle of incidence po natin, which is, wait, pag ganyan yan na. Angle of incidence po natin is 20. So, 20 po daw siya. Ito, si angle of incidence. Ngayon, si reflection po natin is 20 lang din po. Matic na po yun. Same lang po sila lagi. 20. Pero, eto po, yung hangin to hangin. Air. So, natin air. Air. Ngayon, dito, meron tayong tubig. Ang hinahanap po natin kung ano po si angle of reflection, which is yung pagganon dito sa baba. Okay? Gets naman po. Gets, wala pang tanong. Nangyari kaya siya? Nawala. Now, ang mangyayari po dito, si N1 po natin, si angle of incidence, kung saan po nanggaling si angle of incidence. In this case po, si N1 po natin ay nanggaling kay R. I mean, nanggaling sa air. Sorry po. Ngayon, ang mangyayari, kailangan natin, feel ko given naman to. Kailangan natin tingnan tong graph na to. So, ang mangyayari po, si N1 po natin is air 1.003. So, air 1.003 times sin. Angle of incidence po natin is 20 equals N2 po. Si N2 naman po, kung si N1 kung saan tayo nanggaling, si N2 po yung hinahanap natin na kung saan po tayo naghahanap. Kung nanggaling po tayo sa air, hinahanap po natin kung nasa water na siya. Gets po ba? Hello? Ang tahimik nyo ngayon.
Sam? Kailangan na yan. Kabisaduhin yan. Kabisaduhin? Hindi po. Ngayon, dahil po si N2 natin ay water, copy lang po natin 1.33. 1.33 po natin, dyan lang siya. Tapos sin uli. And angle of incidence. Ngayon, para madali po, ito po muna yung gagawin natin. Si sin at 20. Kailangan nyo po talaga ng calculator dito kasi kapag tinype nyo po si sin 20, ang sagot po natin dyan ay 0.34. Wait lang, lagay ko lang ng parenthesis. 0.34. Tapos ito po, 1.003 equals 1.33 sin talaga yun be. Sin angle of incidence. Ngayon, ta-times naman po natin tong dalawang yan. Pag tinimes po natin yung dalawang yan, alam ko double digits lang, pero just to be sure, isulat nyo na lang lahat. Which is, ang mangyayari, 0.34102 equals 1.33. Tapos sin OR. Gets naman, wala pang tanong. Ngayon, bakit si Sir Jeric yung ano mo, Dave? Ang random mo. Ngayon, para po mawala po si ating 1.33, i-divide po natin siya. Both sides po ng 1.33. Okay. So, mayari dyan, divide 1.33. 1.33. Ang mangyayari po dyan, maka-cancel out lang po siya at iiwanan tayo, aray mo. Ang may iwan po ay 0.256. Gets? Tapos nandito na iwan si sin angle of incidence. Ngayon, dito naman tayo magkakalituhan. Ngayon, kailangan po natin i-transpose si sin para maiwan na lang dito si angle of incidence, angle of refraction. Reflection. Angle of refraction. Kanina ko pa sinasabing angle of incidence, sorry. Si OR po o yung ganyang na mukha, angle of refraction po siya. Snell's law po, Snell's law. Ngayon, ang mangyayari po dyan, sa calculator nyo po, meron po tayong shift na button. Tapos, pwede nyo po siya tingnan sa taas ng mga buttons. Tapos may makikita kayong ganito po. Sin -1. Pag tinranspose po kasi natin, ang mangyayari po dyan, ganyan na po yung muka. Times 0.256 equals angle of refraction. Okay? Gets naman. Basta po, hindi nyo po, kapag ita-times nyo na po, kapag tinranspose nyo na po siya, hindi na sign lang, magiging sign negative na siya. Tapos, ayun, pag ginawa mo po yan, ang sagot ay 0.256. Hindi. Ang sagot ay 1483. 1483. So, hindi ko naman po siya matuturo ng walang calculator. Kaya, I advise din na alamin nyo na lang po yung steps. If napapansin niyo po, ito lang din po yun. Send ko na lang sa GC. Yung binigay ni Sir sa atin. So, pansinin nyo na lang po yung mga steps na ginawa po. Tsaka, ayun. Pansinin nyo yung steps kung anong ginawa, kung paano nangyari. Tapos, follow nyo na lang po yung sa video ko. Then, ayun na po. Nakuha na natin po si 14.83. Meaning po, ira-round up po natin siya pataas. Ira-round off po natin siya magiging 15 degrees equals angle of refraction. Yun lang po. Gets naman po, wala naman pong tanong.
Anything? Alam ko medyo na ano yung brain natin dito. O meron. Ano po? Ang pogi mo. Hmm. Okay po, salamat po. Ngayon, kung meaning dyan, mag-residence, kung yan 20, magiging 15 na lang po siya. 15. Gets? Gets? Again, si N1 po, kung saan po nanggaling si angle of incidence. Kung galing po siya sa water po yung N1. Okay? Si N2 naman po, kung saan po natin siya hinahanap. Kung, di ba, example lang dito, si N1 po natin ay si air kasi si angle of incidence po nanggaling kay air. So, yung light po nanggaling siya dyan. Tapos ngayon, si N2 po, kung saan po natin siya hinahanap, which is yung nasa water. Ayun, ayun yung N2. Given naman po siguro yung refractive index. Kaya, kalma na lang po. Kalma na lang po. Tangina, 1 minute na lang. Wala. May isa pa, actually. May isa pa, pero sobrang bilis niya na lang. 3, 2, 1. Wait lang. Aray mo. Ito po. What is the speed of light in water? The index of refraction of water is 1.33. Okay. 2 Ayan. point. Sige, salamat. joke lang. Ang Sorry sama. po. Si V po, ang meaning po ni V is speed of light in a medium. Ano po meaning ng medium? Meron po siyang pinagdadaanan. Aray mo. Speed of light in a medium. Sulat na lang natin. Speed of light in a medium. Diba? Di pa ako nagpakahirap magsulat. Bang! Pakaangas oh. Wait lang. Yan, Dubai. Random ko ngayon. Speed of light in a medium. No, medyo kita natin, medyo hindi. Meaning naman po kasi ni C is speed of light in a vacuum. Ang meaning lang po na ito, lagi po siyang speed of light in a vacuum. Sulat natin. Ang meaning lang po na ito is lagi po siyang 3 times, basta ito. Wait lang, sulat ko. Meaning lang po na ito, si po natin, lagi po siyang 3 times 10 raised to 8 ms. Squared ba siya? I don't know. Wait, let me see. Hindi, ms lang talaga. Ngayon, ang mangyayari po dyan, si N naman po is yung refractive index. Yung ganyan po. Refractive index. Refractive index, sulat natin. Next, ngayon po, hinahanap po natin what is the speed of light in water. Oh, nandiyan pa talaga siya sa baba. Meaning, meron po siyang medium. Meron po siyang pinagdadaanan. Meron po siyang... Ang hirap i-explain ng medium. Basta, meron siyang pinagdadaanan, pre. Pinagdadaanan niya tubig. Okay? Ngayon, ang mangyayari ay... Given na po si refractive index which is 1.33, given na rin po si ating speed of light in a vacuum, ang mangyayari na lang po dyan is, lagay niyo yung given, 3 times 10 raised to 8 pangit ng 8 ms meters per second. Tapos 1.33. Tapos lagay nyo lang sa calculator nyo. Ang pogi oh. Sino yan? Ngayon, pag nilagay nyo po yan sa calculator nyo, good luck. Ang sagot po natin dyan ay... Wait lang, hindi ko makakita PowerPoint. 2.98.
Ay, also, hindi nyo pala, ang pwede nyo gawin dyan, i-times nyo lang itong dalawang number na to. These two number. Or ilagay nyo lang sa calculator. Basta, may sagot kayo dyan. So, ang sagot dito sa ano is 2.256 times 10 raised to 8 meters per second. Yan lang po. Tapos kapag inano niya yan, ang mangyayari ay medyo mahaba lang siya. Malaki pala yung number, sorry. Basta, ang importante, alam niyo i-solve. Kasi po, ang mangyayari dyan, alam niyo yung triangle Basta lagi pag may tatlo lang, may triangle yan, Erp. Yung triangle naman dito, Erp, is, nandito si V, nandito si C, nandito si N. Pag hinahanap po natin si V, tatimes po natin si C at saka si N. Pag hinahanap naman po natin si N, tatimes po natin si C at di-divide po natin si C at saka si V. Gets? Basta laging isa lang yung mawawala dyan. Pero never po mawawala si C. Kasi si C po, constant po siya. Hindi po siya nagbabago. Lagi po siyang ganito. Gets? So, ayun lang po. Wait, I think there's another example. Kasi, ayan, meron nga. Okay, dito ulit tayo. Ayan na siya. Ngayon, what is the speed of light in a diamond? The speed of light in a diamond is 1.24 times, yun. So, meaning po, siya po si V. Bakit po siya si V? Kasi po, in a diamond, meron po siyang pinagdadaanan. So, mangyari po dyan, dahil po wala si ating refractive index, tatakpan po natin siya dito. Pinagtakpan. Ngayon, ang mangyari, di-divide daw po natin si C kay V. Na po meaning yan. Si C po is 3 times 10 raised to 8 meters per second. Si V naman po is 1.24 times 10 raised to 8 meters per second. Ngayon, ang gagawin nyo lang dyan, ika-cancel out nyo lang to. Yun lang po. Huwag nyo na pong pahirapin sarili nyo. Cancel out nyo yan. Tapos, makukuha nyo na po si C kapag dinivide nyo. Which is 3 divide 1.24 2.42. But N? C equals 2.42. Yun po. Kung check naman natin, ayun, refractive index talaga ni diamond, 2.42. Tama naman talaga. Diba? Ang galing, no? Okay, pwede na kayong matulog, kumain, anything. Thank you po sa Ano yung tulog? pakikinig. Ano? Ano po? Tulog. Ano? Ano yung tulog? Tulog? Hindi mo alam yun. Ang gagawin nyo po kasi, di ba po, kunyari, gabi na, hihiga lang po kayo, tapos ipipikit nyo yung mata nyo po. Pagkapikit nyo po, tingnan nyo, kinabukasan na po. Ayun po yung tulog. Kita nyo naman po, si Asher po, tulog na tulog. Pero seryoso, wala po tayong tanong, anything. Wala naman po, clarification. Ba't kayo Bakit ba, Asher? Uy, sama. Okay.